Okay, a bit of a miscommunication there, but we're glad we're still here and we can still continue talking to Miss Sandra Cam. Okay, so aside from that independent body, yung department, yung ano with sa WPP, yung sa human rights, Human rights. sa PAO. sa PAO, Opo. sa PNP, is there a way na parang katulad sa US na yung pangalan ninyo, Mapaiba. yung pamilya ninyo, mabigyan kayo ng negosyo, mabigyan kayo ng some form of income na parang makatulad sa US na parang yung identity ninyo mabago. Is that also in the bill? That's what we want. Na ma-incorporate doon sa bill na ginagawa nila Senator Pimentel. Okay. Actually yan, mayroon na kami nung last Congress. Okay. Under the chairmanship of Senator Cheese Escudero. Okay. Nasa plenary na yun, ano na kami noon. Kaya lang, naharang kami ni Joker Arroyo, ni Senator Arroyo. Okay. Because he doesn't like Colonel Rabusa. Okay. Kaya nga nung pinuntahan ko siya, sabi ko, Sen, isa lang si Rabusa sa amin. Okay. And anyway, hindi naman kami makikinabang na dyan. It will be the would-be whistleblowers na makikinabang. Whatever bill, whatever laws na mailalabas nyo, hindi na kami makikinabang dyan. Hindi. Tapos ngayon, nagbabago naman. Pero sinabi ko po kay Senator Pimentel na kung pwede, mag-adapt sila ng kagaya nga po no na sa US. Kasi it's very hard for us. Kagaya nito, ang mga kasamahan ko, ayaw lumutang sa media. Yes. So, magkakasama kami, pero ayaw nilang ipakita pang mukha nila ulit sa media. Natatakot sila for their security and for their family security. So, ako na lang ang nagsasalita. How is the life of a whistleblower? I mean, baka hindi alam nila Ben Herloy, nila yung iba, at how is it? It's so hard. Okay. It's really hard for being a whistleblower. Okay. Akala ng tao noon, sabihin nila, ay, nagsalita yan dahil nabayaran. That's not true. Okay. Wala po sa amin, ni isa po sa amin walang nabayaran. Okay. At andyan nga, nasa instant celebrity ka, yun ang makikita mo sa buhay mo. Pero after that, habang nasa TV ka, maraming mag-ano sa'yo ng Maraming support. gusto magpa-picture sa'yo. Yes. Oo. Pero after that, Wala na. wala na. Ngayon, kanina, may isa akong kasamahan na humihingi ng tulong sa akin dahil it's enrollment time. Okay. Walang pang-enroll ang kanyang 3 anak. Okay. Wala naman kaming pundong makunan. Okay. At wala siyang matrabahuan kasi pag nalalamang naging whistleblower siya, takot na sa kanya. Okay. So, kanina umiiyak sa akin kahit 10,000 I need to raise. So, mabuti na lang nakuha ko po yung aking maliit na sweldo sa isang ano ko. Oo. Ayun, nagpila ko kanina sa land bank at ibinigay ko ang 10,000 para maka-enroll lang. Dahil kung hindi makakapasok sa Lunes. Okay, so you are luckier than the others, no? Yes, because I'm an educator. Yes. I have a school in Cavite. But who watches your back? Nobody. It's the Lord. How about the other whistleblowers? Who watches their back? Nobody. So paano yan? Pinatawag kayo sa Senado, sasabihin sa, we will give you immunity, we will, for a while, they will give you bodyguards. Afterwards, pag Nothing. nagbago na yung mga senador, iba na yung mga senador, Hindi. they can pull out your bodyguards, hindi ba? Exactly. Like what happened to me before. Oh, okay. Pinull out ako. It's Christmas Eve that my securities were pulled out. Pero ano pa ako, naghaharap ako sa Senado. It's because naka 700,000 na daw ako sa security. But remember, Mr. Espina, yung pagkain ng security sa akin yun. Okay. Pero kwinentahan ako ng 700 Okay. na ginastos na daw ng Senado. Oo. At ito po, I have my, kasi in fairness to Senator Lacson, nung makita niyang tinanggalan ako ng security, siya ang pumasok siya at binigyan niya ako ng security, but not forever. But isn't there something essentially wrong? Like for example, what you mentioned now, without repeating the name of the senator, that you're ready to defeat good legislation such as the Witness Protection Program,
based on personality differences with an individual. When this should be highly depersonalized and based on future policies which will redound to better delivery of justice system. Yes. Hindi yes. ba? Opo. So, tinalo yung ganitong klaseng proposal ninyo dahil personalan, ayoko mukha nitong taong ito, kaya ayokong Opo. pagpatuloy itong batas. Is this what you're saying actually? Actually, opo. My goodness. Nakakainis, na nakakapanglumo. Dahil unang-una, hindi naman po kami ang mabibinipisyuhan yan. Why we are fighting for this whistleblower bill? This is for the protection ng mga would-be whistleblowers. Kasi kagaya nga po namin. At ang buong bansa ang makikinabang At sa ang inyo. buong bansang makikinabang, hindi naman po kami. Sa totoo lang, sa amin lahat, I'm blessed and Jun Luzada is blessed. Okay. Kasi may sarili kami, before naman kaming lumutang, ay may sarili kaming mga kabuhayang kunti. At may malalapitan pa May kayo. malalapitan. May mga tutulong sa inyo. Paano yung mga kung mga maliliit na tao? Eto wala. Like ito tong sa sa Sex for Flight, Mhm. nakakaawa. Nakita nyo po ano ang ng dole Oo. doon sa kay Villafuerte, yung assistant labor attaché. Sa abroad. Oo. Reprimand lang, palo lang ng Aha. Yun lang. Tapos yung si Musa, yung labor attaché ng Riyadh, Aha. ng rape victims na to, 4 itong rape victims. Yun lang ang nag-go forward. Pero marami yan. 1 month suspension. Ito ba ang dapat gawin ng gobyernong ito? Bakit ayaw pondohan ng Senado, ng Kongreso, itong ganitong pagpapalakas, pagpapalawig ng pagkakaroon ng hustisya at para madiskubre yung mga katiwalian sa gobyerno? Hindi po namin alam. Bakit? Di ba? Baka gusto nila, we are at their mercy pag kailangan namin. Kaya, kung kagaya nitong kila Ben Harloy, nakakaawa itong grupo nila. Or baka ang isip nila, magsalita ka kasi may reward, pagkatapos magsalita, pwede ka na namin itapon. Baka ganun ang konsepto ng kanilang pag-iisip na you're being a witness is Because paid for. Parang, which is a wrong notion of how And justice I don't should think be. so, kasi wala po sa amin nang nabayaran. Precisely. So, maybe the notion of our legislators is we will pay for the information. After we have paid for the information, we don't need you. This is the reason why the Witness Protection Program, in order to strengthen the delivery of the justice system in the Philippines, does not seem to take off because, people like you, which is supposed to strengthen, Opo. the legal system, parang, hindi, gamitin natin one time yan para makuha natin gusto natin. Pagkatapos yan, bahala na sila sa... At saka, makuha nila, they will grandstand sa Senado, Kunan ng grandstanding kamera. sa Kongreso, pag may mga kamera, nandyan sila. Pagkatapos doon, paglabas ng witnesses, nga, wala. Can we blame the NBI, for example, kung mautusan ng Department of Justice na ganito gawin nyo, or are there some people na pwede pa rin natin pagkatiwalaan, but there are really some na wala silang magawa dahil nautusan? Well, I can't blame the NBI. Yes. Marami akong kakilala dyan na mga matitino naman. Okay. Kaya lang, nasa sistema natin to. Okay. Dahil they cannot go against somebody up. At hindi ka mapropromote Hindi, hanggang dyan ka lang. kung kalabanin mo sila. So, saan tayo maghahanap ng hustisya nito pag ganito ang kalakaran? Actually, it's the whole system. We have to change the whole system. Kung gusto nating Kasi ito nangyari, galing kay Gloria noon, kay GMA, Oo. lumabas kami. And I think, isa kami sa dapat pasalamatan ng administrasyon na to. Pasalamatan kayo na sambayanan dapat. Pero anong nangyari? Ang tingin actually, I can challenge Malacanang. Oo. Ang tingin nila sa mga whistleblowers ay maliliit at mga mukhang pera. Oo. Pero por Diyos y por Santo, kahit sino dyan, I can see eye to eye with you. Oo. People in Malacanang, you've been there, niwala kayo nung nasa kalye kami. Oo. I never see faces itong mga nakaupo Oo, ngayon. oo. Hindi ko sila nakita doon sa pag-host sa amin. Kasama ko si Vice President Gingona, remember? Okay. And Senator Jambi Madrigal. Oo. Na-host kami, natumba kami. Pero itong mga tao dyan sa Malacanang, may nakita ba kami na isang mukha ng mga yan? Wala. Okay. Pero, ang tingin nila sa mga whistleblowers, mga
maliliit na taong pera lang, excuse me, kami po ay kahit anong oras kunin ng Panginoon, alam namin na makakaharap kami sa Panginoon ng husay. Kayo, hindi ko alam. Dahil hanggang ngayon, KKK pa rin kayo. Yun nga, kabig-kabig. How do you see the future of the Witness Protection Program moving along under the committee of out of Senator Coco Pimentel? Well, we are praying. Okay. We are praying that he will be, hindi siya kung sino man na magdikta sa kanya. At ang gusto namin, sana naman makinig siya sa amin before ng iba dahil kami yung may experience. Okay. Oo, at ang nilalabas namin ay yung totoo na hindi naman kung ipasa nila yan, hindi naman kami mabibiyayaan. Ang gusto lang namin na pag maging strong ang whistleblowers bill na to, then maraming maglalakas loob na lumutang, pero syempre mag-i-scrutinize din sila. They have to go through the process itong mga would-be whistleblowers. At yun. Anong programa ang nakalagay dito sa plano ninyong bill o batas para sa pamilya ng mga whistleblowers? Kasi mahalaga yun. Kasi paano ka makapagsabi ng totoo kung yung pamilya mo tinitingnan mo nasa likod. Nasa likod, baka problemang kidnapin, baka mawala, baka whatever. Yeah, nangyari po sa akin. Okay. During that time, nung kasagsagan ko, nakidnap yung panganay ko. Okay. Ang inaano po namin kay Senator Pimentel is proteksyonan ang pamilya. Okay. May mga binigay kaming mga instances, nag-research din po yung grupo namin, yung like sa UK, sa Australia na mga whistleblowers bill. And I hope he will listen to us kahit kunti maano yung mga gusto namin mailagay. Okay. Kagaya ng kung pwedeng mag-change ng pangalan o paalisin dito sa bansa natin. Okay. Protectionan sa labas. Basta makalabas lang at mabigyan ng employment sa labas. Sa abroad, yes. Then that's it. Tapos na ang kanilang ano. Kasi kung may employment ang naging whistleblower sa abroad, then he will gonna take care of his family. Na hindi siya maging beggar forever na humingi ng 1,000, 2,000 bibigyan. Kasi natatakot nga naman yung mga employers na kumuha ng whistleblower, no? Opo. Anong mga fears ng employer na napansin ninyo usually sa pagka-hire? Like doon sa mga kasamahan kong nag-a-apply, pag nalalaman, nakikita pa lang pangalan at nalamang, dati itong whistleblower, ganito, ganyan. Natatakot sila. Kasi baka mapolitika? Siyempre, kung baka may makaalam na nandoon sa kanila nag-i-empleyo at kalaban pala ito ng administrasyong ito, o di pati yung kumpanya nila masisira. What is now your position vis-a-vis Secretary Laila De Lima? Is she doing the right job? Is she pursuing this PDAP scam based on the merits of the case? Or is she in a quandary, so to speak? Well, she's trying to be the lawyer of Napoles now. Okay. The way she acts. Ganon? Okay. Tapos, actually, by tomorrow, June 4, Okay. I will be the main oppositor for her confirmation sa commission and appointments Okay. sa Senado. Opo. Bakit? On what grounds? Para lang kung pwede ba namin malaman? Marami po akong grounds na ilalagay doon and this is backed up by documents. First, yung sa Bucor, sa Bureau of Correction, Okay. na may findings na inupuan niya for 2 years. Hindi niya nilutang yun. Oo. Yung sa Reyes Brothers, Okay. na hindi man lang she never lifted a finger to investigate how these 2 brothers were able to Escape. through the airport. Buti kung nagsandakan man lang itong backdoor. matatanggap natin. Oo. Pero in a premier airport sa Terminal 3, Oo. okay? Yung mga media killings, wala naman siyang nagawa.